Magandang umaga, mga kaibigan, kasapakat, mga katoto, sa mga totoong tao lamang. Tayo po ay lumalaban para po sa kung ano ang batas. Kung nagkataon kung ang ating kakampihan na tao ay nagkamali sa batas, pupunain natin. Kapag kahit kaaway natin kung binabalasubas ang kanyang karapatan sa batas, ipaglalaban siya natin. Gano'n po ang ating pamantayan dito. Sa ngayon po, ang problema ko po sa ngayon ay napansin ko po talaga na lahat na lang ang nangyayari sa Pilipinas ay kunwaring investigasyon. Pag-usapan natin po yung investigasyon kay Bong Revilla. Nakikita ko po yung investigasyon kay Bong Revilla ay hilaw. Sinadya yon ng kumpare niya na si Boying Rimulya. Kaya ini-expect ko na yan na madidismiss lang yung kaso kay Bong Revilla. Ganon po kabalahura sa ngayon. Ang isa pa dyan na makatulong kay Bong Revilla ay yung katotohanan na yung isang state witness nila na si Henry Alcantara ay, di ba nagsauli siya ng 181 million? Pero billion ang pinulsa ng mga yon. Pero tinanggap ng Department of Justice ang nag-uutos kasi kumukumpasi diyan na sikreto lang si Boying Rimulya. Kasi si Boying po ang pinagkatiwalaan ni Bongbong Marcos at saka si John Vic Rimulya. So kaya nga yung dalawang tao na yan, sigurado mananagot yan kung ang manalo si Sara sa 2028. Siyempre, bakit managot? Sila dalawa nagpahuli kay Digong Duterte. So of course, usaping katarungan na yon. Sapagkat wala pong lokal na warrant of arrest na nilabas at hindi man lang nila sinunod ang International Criminal Court na batas na kung saan nagsasabi sa Article 59 na idaan nila sa lokal na korte natin. Di nila dinaan, bagkus tinapon na sa dihig. So lahat po ng mga investigasyon ay puro kunwari. Nagsimula ako sa investigasyon para kay Bongbong Marcos, ay hindi rin na nangyayari. 'Di ba si Bongbong Marcos pa nagsimula, nagsabi, "Mahiya naman kayo." Sino ba talagang dapat mahiya? Siya ba o yung taong iba? So, ibig po sabihin ay ang mga sistema natin sa Pilipinas ay lahat po ay pera-pera na. So, magkano kaya binigay ni Bong Revilla kay Rimulya at saka mga tauhan ni Bongbong Marcos? Ang mangyari kasi diyan, lahat na nagnakaw ay kakanain nila tapos kukunan ng pera kapalit ng hindi itutuloy ang kaso. May napansin ka ba? Si Diskaya lang nakasuhan. Pero si Diskaya ay mananaig din sa kaso niyan. Bakit? Si Diskaya kasi ang kontraktor nila sa Ilocos Norte. Kaya po lahat dito ay kunwari lang. Tingnan yung ICI. Kunwari, binuo tapos binuwag. Nang masaksaktal na yung mga pangalan nila, binuwag. So, pag-usapan natin yung investigasyon sa flood control, talagang wala. Tingnan mo nga ICI. Kung flood control ang pag-uusapan, bakit hindi iniimbestigahan? Kasabwat din dito si Lacson at saka si Soto. Bakit hindi nila iniimbestigahan? Hindi nila pinapatawag noon si Saldico. Dapat, kung talagang katarungan ang habol ni Ping Lacson, pinayagan niya na sana na tumistigo si Saldico sa pamamagitan ng video conference. Actually, sa video conference, pwede namang ipasa yung dokumento.
Puwede naman mangyari na pupunta si Saldico sa isang isang notaryo publiko na may apostil at doon siya harap ng apostil authorized or accredited na abogado sa ibang bansa, ay puwede siya tumistigo sa tatabi siya do'n kay Saldico bilang adviser ni Saldico habang si Saldico ay testimonya ng kanyang testimonya rather sa video conference. Bakit hindi pinatawag? Wala ho, lahat ng ang lahat alam naman natin na napakahalaga ng impormasyon na kukunin natin kay Saldico. Siya nagsiwalat ng mga male-maleta. Hindi iniimbestiga ni Lacson. Kinukunwari niya na dahilan ay hindi naman siya kasi umuwi eh. Hindi po yan ang dahilan, mga kaibigan. High-tech na po tayo ngayon. Pwede magsagawa ng investigasyon na na ang tawag namin niya ay video conference. Tawag sa korte. Kung bakit kami sa korte ay tumatanggap kami ng testimonya sa video conference. Lalo na ngayon na mahal ang gasolina, binuo ng korte, ginawa na lang ng korte ay 4 na araw ang pasok sa mga korte sa buong Pilipinas. At lahat ng hearing ay hindi na pupunta sa korte. Video conference na lang para walang gastos sa gasolina. Bakit hindi tawagin si Saldico? Video conference siya. Pangalawa, si Mark Tiksay, ang laki ng papel nun. Si John Paul Estrada. Mga tauhan ni Saldico na nagde-deliver. Bakit hindi ipapatawag ni Lacson? Talagang inagaw nila ang Blue Ribbon Committee para madepensahan nila si Bongbong Marcos. Kaya lahat ang ginagawa dito ay puro mga kunwari na investigasyon lang. So mga pinatawag ni Lacson, wala. Ultimo nga, nandito na nga, nagbo-volunteer na nga. Yung 18 Marines ayaw pang ipapatawag. Bakit kayo natatakot sa 18 Marines? Kung gumagawa kayo ng kwento, kasama niyo yung mga kakamping, mga makadilaw, kasama niyo yung mga kaliwa, gumagawa kayo ng kwento na ang mga 18 Marines ay imbento ng DDS. Ano yung mga litrato na yon? Hindi mo maitatanggi mga litrato na yun, may mga metadata yan. Kaya ang naratibo ninyo para ma-save nyo si Bongbong Marcos at ang mga kakamping naman, mga makadilaw, ayaw nila banatan si Marcos. Natakot sila pag matanggal si Marcos ay si Sara ang magiging presidente. Takot na takot sila. Bakit? Ano kinatatakutan ninyo? Kung sasabihin niyo magiging kurap, o bakit kayo matatakot kung magiging kurap? Bakit kay Bongbong hindi kayo natatakot kung kurap na kurap? Ang katotohanan dyan, kahit anong pang sabi ninyo, ay sigurado po ako, tiwalang-tiwala ako, na kapag si Sara naging presidente, takbo na kayo kung saan. Huhulihin talaga kayo. Hindi papayag si Sara na hindi kayo makukulong. Hindi na pwede po papayagan natin na gano'n na lang. Trilyon po ang ninakaw. Tumingin na lang kayo kay Igay Irisi. Yan po ay makadilaw. Pero bakit tumatayo? Mas pinapaboran niya si Sara ngayon. So, lahat po kunwaring investigasyon sa Blue Ribbon. Kunwari hanggang ngayon hindi pa rin napatawag ni Lacson. Hindi niya pa rin napatawag hanggang ngayon si Saldico, sabi ko kanina, si Romualdez at saka mga congressmen. So para ang congressmen lang pinatawag niya na kusang loob naman na pumunta ay si Libeste at saka si Toby Chanco. Bakit yung iba hindi mo inimbita, Mr. Ping Lacson? Ay, nako. Paano yan? Puro drama. Huwag ka mag-alala, huwag kang umiyak, Lani. Kaibigan ko si Lani Mercado. Huwag kayong umiyak. Kasi kunwari lang yan ang bilanggo kay Bong Revilla. Kunwari lang yan. Mananalo yan.
kumpare ni Remulla si Bong Revilla eh. Hindi po si Digong nagsimula ng flood control na pangawat drench. Kwento po yan ng mga Bongbong Marcos. Imbento nila yan. Wala pong maleta sa panahon sa panahon ni Duterte at walang ghost project sa panahon ni Duterte. At kakaunti lamang po ang budget niya sa flood control panahon niya. 70 billion kumpara mo sa 500 billion kay Bongbong Marcos. Kaya kung magkwento ka na kay Duterte nang galing ito, ikaw po ay kakampi mo si Bongbong Marcos at nakatanggap ka ng pera sa kanilang mga troll farm. Ang ginagawa ng ideya ni Bongbong Marcos para hindi siya matamaan, gumagawa sila ng kwento, kasama niya diyan si Remulla. Kasama niya kinakasangkapan nila yung mga vlogger na mga makadilaw, si Christian Esguerra. Yung mga commentator na makadilaw, si Ronald Llamas, kinakasangkapan nila. Kita mo, ano ang rason meron kay Ronald Llamas at saka Christian Esguerra na bakit hindi kayo maniniwala sa Marines at naniwala pa kay Trillanes? Sa gitna ni Trillanes at saka 18 mga sundalo na yon. Ang 18 sundalo ay bakit magsasalita at may bit-bit pa mga litrato kung hindi sila totoo? Kahit na alam naman natin na sila ay nasasakdal, pwede silang saktan ni Trillanes at saka ibang mga sila, pinangalanan nila si Bongbong Marcos, pinangalanan nila si Sandro Marcos. Lahat ay kunwari lang ang investigasyon. Akalain mo nagsampa ng reklamo ang 18 Marines sa Office of the Ombudsman. Anong nangyari? Imbis na aksyonan ang reklamo nila, ang ginawa ni Buyeng at saka ang kanyang kakutsaba, si Melvin Matibag, akala mo magaling na abogado. Kinasangkapan niyo to, dalawa sila, gumagawa ng dahilan na inuusisa pa raw. Saan ka makakakita na binaboy nila ni Melvin Matibag tsaka ni Remulla ang proseso, ang rules of procedure ng Office of the Ombudsman at saka ni investigation? Sa investigation po, tsaka sa Office of the Ombudsman, rule number 1, pag nagsampa ng reklamo ang isang tao, pasagutin mo na kagad ang kalaban, ang mga nirereklamo. Anong nangyari dito? Naging abogado pa si Remulla tsaka si Magtibag, naging abogado sila ng mga nirereklamo. Kaya puro mga walang kwentang investigasyon nandito. So ang sinasabi ko ngayon yung Blue Ribbon. Ngayon, idudugtong natin ang Blue Ribbon. Gumawa ng report si Ping Lacson. Hindi pa nga tapos yung investigasyon, gumawa na ng report. Ngayon, apat lang ang pumirma. Kailangan ang 9 na senador ang pumirma. 9 na member ng committee ang pipirma para magiging official na report. Kaya lang, 4 lang ang pumirma. Ayaw ng pumirma ni GB Ejercito. Sapagkat, sa totoo lang, ang kapatid niya si Jinggoy ay nakalagay doon na imbestigahan. Ang isa pang kaibigan niya si Joel Villanueva ay nakalagay doon na imbestigahan. At isa pang kaibigan nila na si Chis Escudero ay doon imbestigahan. Ang nirereklamo ni JB, payag na sana siya ng ganun, pero ilagay mo naman dyan por Diyos por Santo ang lahat ng congressman na dapat imbestigahan. Hindi rason yan, Lacson, na kung hindi mo napatawag yung mga congressman na yan ay wala ka ng ebidensya sa mga yan para magrekomenda ka na imbestigahan mo ngayon. Grabe. Grabe. Maabsuelto na yan si Bong Revilla. Maabsuelto naman sino pag ibang kakasuhan nila. Tapos binawi ni Alcantara ang kanyang affidavit na kung tinuturo kung sino. Tapos ito pa. Si John Don Patidungan na testigo laban kay Atong Ang. Binawi ang kanyang sinumpang salaysay laban kay Atong Ang.
Anong ibig sabihin yan? May pasikreto po yan na nanggaling kay Rimulya. Total, ombudsman naman siya at ang nilagay niyang secretary acting na si Biado, engineer, si attorney Roderick Bida ay nilagay niya, yun ang sasalo. Yun mag-implement ng gusto niya mangyari. So, kunwari, wala na siya dun sa DOJ, nasa ombudsman na siya. So, ang gagawin niya ngayon, ang proyekto niya, palalayain niya, papanalunin niya si Atong Ang sa kaso kapalit ng bilyon-bilyon na ibigay sa kanya. Kaya kita mo na ngayon, ang press release na hindi, yung kaso lang sa Manila Arena, yung winidraw laban kay Atong. Ano ibig sabihin niya? So, saan na ba tayo papunta nito? Meron pa bang tunay na investigasyon na nangyari dito? Ito po ay extension po ng flood control project ang lahat ng ito. Kasi sa flood control, puro suhulan. Ito ngayon, ang suhulan, kapalit po ng pag-withdraw pagpatalo ng kaso. May kasong isasampa, pero sasabihin, huwag ka mag-alala. Ano lang yan, for a show. Ipapakitang tao lang yan. Kasi eventually, madidismiss din yan. Madidismiss ka mo ang mga control nila, mga testigo. Biro mo naman, papaniwalain nyo ako, abogado po ako dati, abogado rin sa utak. Paano makukonvict si Bong Revilla? Itanong ko sa inyo. Makukonvict si Bong Revilla kung may testigo kayong ipresenta na alam na personal, kitang-kita ng dalawang mata niya na personal, narinig ng dalawang tainga niya na personal, na ang ginagawa ni Bong Revilla ay siya mismo kumuha ng pera. At may kausap siyang kontraktor. Kailangan personal mo yan na alam. At kung ganon, pag-withdraw ng kontraktor ng pera, nakita mo ng personal na binigay kay Bong Revilla. Ano ang ebidensya nila? So ngayon, kaya bang gawin ni Bong Revilla yun? Hindi niya kaya kasi bakit? Kaya ba niya susian mga engineer? Kasi mga engineers po nagpapatakbo ng bidding. Mga engineers ang nagpapatakbo kung paano ang pagkwenta, paano ang pag-endorso na kukunin na ang pera. Kaya ba ni Bong Revilla yun? Kukunin niya lahat ng pera at hindi niya bibigyan mga engineers? Ang isang kontrata doon, ang halaga niya 92.8 million. Yan ang kinaso kay Bong Revilla. Na kinuha na daw. Maniwala ka naman, Dr. Randolph Lamano, maniwala ka ba na kinuha ni Bong Revilla ang lahat ng pera para sa project na 92.8 million? Hindi ba aangal yung mga engineers? Hindi ba aangal yung kontraktor? So, ibig sabihin, kinikwento ko lamang sa inyo kasi ang objective dyan, eventually madidismiss ang kaso laban kay Bong Revilla. So, matatabunan ngayon ang mga testimonya ni Robert Bernardo na nagbigay siya ng pera, 375 million ang total o kabuuan kay Bong Revilla. So, paano mo ngayon maisisigo yung 375 million kuno na binigay ni Roberto Bernardo kay Bong Revilla kung ang kontrata na kinakaso sa kanya ay 92.8 million lang? Wala po, Greg Babaran. I'm sorry to say, hindi po, Greg, Digong Legacy ang pagnanakaw. Pure and simple, mga pagnanakaw na mga binungto nyo. Napaka-unfair. Wala po kayong ebidensya na kay Digong nanggaling yan. Hindi po. Ngayon, kung naniniwala kayo, dito na yun, pag-usapan natin ang Farmally. Kung sinasabi niyong Farmally, nagnakaw si Digong, ang tanong ko sa inyo, bakit may mga bakuna na dumating? Nabakunahan naman tayong lahat. Magkano bakuna? Sabihin na lang natin 1,000 ang 3 bakuna sa isang tao. 60 million na tao na Pilipinas ang babakunahan.
So 60 million times 1,000 kada tao, 60 billion yun. Sobra pa sa Parmali na 14 billion lang. At bakit naman mayroong mga face mask na ibinigay? Kung talagang zero, naniniwala ako may corruption yun doon. Pero hindi yan kasing laki na sa kwento ninyo. At wala pong maituro, wala kayong maituro na project control sa panahon ni Digong. Panahon lang yan ni Bongbong Marcos. Napakaliit ng budget sa flood control niya noon. At wala kang narinig na guni-guni na project sa panahon ni Digong. At wala kang narinig na maleta sa panahon ni Digong. Yung tinuturo ni Remulla na maleta daw na binigay sa panahon ni Digong ay yung tinuro niya na mga maleta na dinala sa bahay ni Stella Marie Kimbo. Ang kay Remulla, kwento lang. Gumagawa ng kwento kasing objective niya, liligawin niya ang investigasyon para hindi madadamay si Bongbong Marcos. Kaya sa totoo lang, magpakamatay na kayo lahat, walang mangyari ito. Wala po mangyari dito. Yan po ang talagang totoong mangyari dito. Hindi nyo mapakulong ang lahat. Lahat na kinakasuhan, di ba nangako sila, December 15 na may makukulong. Asan ang December 15? Si Bong Revilla nga, February na nahuli. Asan ang kinasuhan ninyo? Asan si Romualdez? Klarong-klaro na si Romualdez ang kasabwat ni Bongbong Marcos at saka si Saldico. Tatlo sila pinaka-big boss nagmanipula kung paano mangyari ang nakawan. At huwag niyong ituro kay Digong Duterte kasi walang maleta sa panahon ni Digong Duterte. Ang meron lang sa panahon ni Duterte ay patayan. Yung mga punyeta kayo. Kinuwento ko na kung paano Parmali lang 14 million. Yun lang. May mga bakuna naman, nabakunahan naman tao. Nagka-PPE naman. At araw-araw na nandun ako noon sa Maynila. Lagi sa paglabas ng pintuan mo may pagkain kagad nilalagay ang barangay. Galing yun sa pamahalaan sa national government. Walang pangalan ni Digong ang pagbigay. So ngayon, ano pang iba na nakikita ko? Yan ang pinaka-main. Ang isa pa nakikita ko, yayariin nila si Sara Duterte. Ang una po na kunwaring investigasyon ng ginawa ay yung kasong impeachment laban kay BBM. Ano yung kunwaring investigasyon? Nagbuto-buto yung mga Committee on Justice na ibasura ang kaso laban kay BBM. Ang pagbuto-buto nila ay labag sa kanilang panuntunan sa Rules of Procedure, sa Section 5 ng Rules of Procedure ng House of Representatives. Biro mo, batas yun ng buong House of Representatives. Tapos magbuto-buto lang ang committee, babaguhin nila para lang ang objective ay madismiss ang kaso laban kay Bongbong Marcos. Okay, pag-usapan na lang natin kung bakit may ipapakita ko sa inyo kunwari talaga. Anong akusasyon kay Bongbong Marcos pagdating sa droga? May duda na sa kanyang pagkatao kung nagdudroga siya o hindi. Walang iba ang nagsiwalat kung bakit sinasabi na siya ay nagdudroga, kundi kapatid niya mismo. Nakabanggit yan, kwento yan. At dahil dyan kapatid niya, mataas ang uri ng ebidensya. Sapagkat po, kapag malapit sa iyo ang tao na nagkikwento laban sa iyo, ang tawag namin dyan ng declaration against interest. Kapag declaration against interest, napakataas na uri ng bigat ng ebidensya. Siyempre, magkasama sila mula pa bata. Monitor si Amy si Bongbong Marcos. O ngayon, hindi man natin kukunin na ebidensya niya na totoo yan. Pero sapat na yan ang ebidensya na sinabi ni Amy
para magpa-hair follicle test si BBM. Nakalagay sa reklamo, sapat na ebidensya pero hindi pa rin siya nagpa-hair follicle. Kaya nawala ang tiwala ng taong bayan. Ang tawag diyan, betrayal of public trust. Sapat ang kwento para ma-impeach si Bongbong Marcos. And yet, binoto nila na basura. Yan ang kunwaring investigasyon. Ang nakalagay lamang po sa Section 5 ng Rule 3 ng Rules of Impeachment ay alamin lamang kung ang pagkakwento ay kumpleto ang detalye. Hindi hinahanap ang ebidensya. Ngayon, ang ginawa nila, kunwari, nagbuto-buto, pabuto-buto si Jinky Luistro. Jinky Lucaret Luistro. Malaking bibig. Siguro pag malaking bunganga, alam mo na, malaki din ang kargada. So ngayon, pabuto-buto sila, ang tanong sa buto-butuhan nila, nag-motion si Dilima, kasabwat din si Dilima sa kanilang motion. Kasabwat si Dilima para maibasura ang impeachment na reklamo laban kay BBM. Siyempre, kasabwat, binigyan siya ng malita ng mga Marines eh. Envelope pala, ng malaking envelope, 5 to 10 million. Doon binigay yan sa Town House number 8 at Town House number 9 na doon sila nagbi-meeting lagi kasama ang mga taga-ICC na investigator. Kasama si Saldico at nagdadala doon ang mga Marines ng pera at binibigay doon. Paglabas ni Dilima, bitbit ni Dilima ang envelope na may laman ng 5 million, 10 million. Anong ginawa ni Dilima? Nag-motion siya kunwari. I move that the complaint for impeachment against Bongbong Marcos be not required. Huwag hanapan. Be not required to produce evidence to prove the statements. Recital lang eh. Anong nangyari? Negative pregnant yung ginawa niya. Kunwari, dinidepensa niya ang rules of procedure. Pero bakit ka pa, Dilima, magmumuso niyan? Ha, Layla? Hindi mo na pwede emotion yun. Bakit po? Kasi batas na yan sa House of Representatives na hindi pwedeng kontrahin ng inyong buto-buto ng committee. Sa committee nyo, 60 lang kayo na congressman. Ang bumuo niyan ay yung 360 na congressman. Sisipain lamang ng committee votes. Kaya nang bumuto na sila, kailangan ang lahat ng reklamo laban kay Bongbong Marcos, hanapan natin ng ebidensya. Tapos sabay argumento si Rufus Rodriguez. Oh, the evidence, the statement of the sister can never be accepted as evidence. Ganun sila. Yan, kita nyo ng ang hinahanap lamang po ay recital of facts, allegation of facts lang. Kung sapat ang in-allege the facts, ay diretso na dapat may sufficiency in form and substance na. Kita mo? Yan ang mga pagkunwari nila. Ganon din ang ginawa nila sa akusasyon laban sa illegal arrest kay Digong Duterte. Ang titingnan lang sana ang pagsasabi ng detalye, hindi hanapan ng ebidensya. Ang ginawa ng pagbabanggit ni Attorney Andre De Jesus sa kanyang akusasyon na dapat i-impeach si BBM ay yung inaresto niya na walang warrant of arrest galing sa korte ang pag-aresto kay Digong at tinapon sa dihig. Ano ang ginawa nila ng mga kakampi nila? Ang ginawa, ay wala pa yung desisyon ng Supreme Court, hindi tinatanong ang desisyon ng Supreme Court at hindi hinahanap yan ang ebidensya kung totoo man yun o hindi. Ang hinahanap lamang, ulitin ko lang, aligasyon lamang ng mga detalye kung sapat ba ang detalye. Kung totoo man yan, ay ma-impeach na. Kasi ang mangyari niyan, betrayal of public trust at saka culpable violation of the Constitution. Particular ang Section 3. Ang Article 3, paragraph Section 2 na nagsasabi na pwede mong arestuhin ang kahit sinong Pilipino sa loob ng Pilipinas basta may warrant of arrest na inisyo ang judge natin. Tapos,
Nakalagay din dyan sa Section 1, Article 3, walang sinumang tao ang patayin, ang arestuhin, o ang kumpiskahin ang kayamanan kung walang proseso ng batas ng Pilipinas. Inaresto si Digong. E di, nilabag nyo ang konstitusyon. Sapat na po pagkabanggit ni Attorney Andre De Jesus. Sapat na pagbanggit. Tapos binasura nyo kasi hinanapan nyo ng ebidensya. Hanapan ka mo na, asan ang ebidensya mo na hindi na kumukontra ang Supreme Court? Biro mo ganun. Yan ang tinatag natin na investigasyon na kunwari. Ang tawag dyan po ng mga abogado ni Sara Duterte, double standard. Ano pang ibang hinanap? Yung flood control. Mali-malita, kinwento ang base sa kwento ng akusasyon, base doon sa testimonya o sa pinalabas ni Saldico at saka si Gutesa. Ngayon, hinanapan lang ng ebidensya. Hindi nga muna dapat hanapan ng ebidensya. Alamin lang kung tama pagkabanggit, kung kompleto ang detalye. Anong ginawa? Buto-buto na naman sila. Walang mga ebidensya. Si Saldico nasa Portugal. Wala siya dito. Si Gutesa, ang kanyang affidavit ay peke ang notaryo. O, ganun. Kita mong double standard nila. Talagang ang investigasyon ay kinunwari lang. So, absuelto si Bongbong Marcos. Kay Sara naman. Kaya, kunwari lang lahat na ito. Ha? Pero bago ko kay Sara ikwento, balikan ko muna konti ang mga iba pang kunwaring investigasyon. Ladies and gentlemen, yung mga ngayon na nanood, baka hindi nyo po alam. Nag-withdraw na po ng affidavit niya si Dondon Patidungan laban kay Atong Ang. Anong ibig sabihin yan? Kasama po sa pera-pera ang lahat. Kaya itong, kung ang flood control, pera-pera din ang lahat, ang usapin ng katarungan ay pera-pera din ang lahat. Nagpalabas sila ng budget. Ang kikitain nila sa kanilang kurakot sa ginagamit nila ang Iran na krisis, akala ninyo wala silang kinikita. Napakalaki kinikita, 300 million kada araw ang kinikita nila ni Bongbong Marcos. Overpadding. Mababa lang po ang presyo ng gasolina, crudo, kung doon mo po bibilhin mula sa wholesale petroleum price. Saan yun? Nandun yan sa Singapore. Bakit? Ang presyo ng gasolina, crudo, at iba pa na produkto ng kerosene, ng petroleum, ay mas mababa ng 20 pesos ang sa Thailand ikumpara mo sa Pilipinas. Kasi ang Thailand ay hindi po walang sindikato sila. Kung anong presyo nakuha nila sa Singapore, wholesale price, petroleum price, kunti lang ang dagdag nila at yun ang binibenta nila sa mga mamayan ng mga Thai. Pero sa Pilipinas, ginagawa niyo sinisindikato nyo. Ngayon mga sindikato dyan, lahat po, nakumong na lahat yan ni Risa Araneta Marcos. Ito, yung may-ari kasi ng isa dyan sa sindikato po, yung pamilya Magsaysay sa Zambales. Mga kamag-anak ni Jeffrey Kunghon yan. Anong ginagawa nila? Sila po ang nagpapatakbo ng sea oil. Kaya wag na kayong bumili sa sea oil. Nagtataka ba kayo bakit mura ang sea oil? Ha? Daniel Pon, alam mo ba kung bakit naging mura napansin mo ba mura yung sea oil? Ito po yung ginagawa nila. Lahat po sila bumibili sa Singapore. Lahat sila, gas, ano-ano pang mga deregulation, mga bagong kumpanya, Petron, Shell, lahat po bumibili sila sa Singapore refinery. Wholesale petroleum price.
itatakbo ngayon ng tanker mula doon Singapore papunta sa Pilipinas. Kailangan, kung ako naman ang presidente, kailangan utusan ko ang lahat ng mga negosyante na kailangan magreserba kayo ng good for 6 months na mga langis para kahit magkagera man, at least may 6 months pa tayo. Napansin nyo ba, ladies and gentlemen? Danilo Sumawang, napansin nyo ba na bakit ngayon lang pagputok ng Iran War, bakit angat kagad ang presyo? Ang tanong ko, bakit ako nagtatanong? Kasi yung stock na yun na hinawakan lang, good for 30 days. Matagal ng stock yan, mura pa ng binili yan, tapos binenta na mahal. Kasi para pumasok sa bulsa. O ngayon, babalik ako dun sa COL. Kasama sa sindikato yan. Ang sindikatong kasama dyan, si Ramon Ang. Si Ramon Ang naman sa Petron. Kasama dyan si Enrique Razon. Diyan po sila kumikita si Bongbong Marcos. Na kunwari may crisis, mamimigay pa ng pera sa mga Grab drivers, sa kung sino-sino. Bakit po kaming may mga kutsi, hindi na kami makagamit? Wala kaming ayuda. And to think, yung mga middle class kagaya ko, ay yan po ang maraming kinikita para ibibigay sa buwis para sa bayan. Wala kaming wala tayong ayuda. Ang mahal ng hindi mo ba alam ang haba-haba ng pilahan sa gasolinahan? Saan ka makabalita ka? Doon may bawas piso yung gasolina doon. Habol, pila-pila lahat doon nagawan. Kahit 50 sentimo lang ang bawas, habulin. Anong ginagawa ng mga kabagang ni Bongbong Marcos? Ang COL po, di ba sabi ko, lahat sila kumukuha. Hindi lang COL po gumagawa niyan. Pati Petron, isama mo na. Pati yung iba pang mga gasoline station. Yung Phoenix, ano pang iba? Union, Uni Oil. Lahat po sila bumibili sa Singapore na wholesale petroleum price. 30 pesos po ang diferensya ng presyo na binibenta sa Pilipinas kung ikumpara mo sa wholesale petroleum price. Para kumita pa sila, alam mo anong ginagawa? Raymond Ribucas? Pagtakbo ng barko nila, kumuha doon sa Singapore, sasalubungin ng iba pang barko na tanker sa gitna, ipaihi. Kalahating laman ng tanker, iihi yan sa kabilang tanker. Bakit? Anong purpose? Kanila din yun. Bakit? Para po pagdating sa puerto, sa customs zone, ang babayaran lang nila na buwis ay yung kalahati na langis. At ang kalahati na langis ay hindi nabayaran, ipatakbuhin nila yan kung saan nila ilalagay. Kaya nagtataka kayo bakit marami kayong naririnig na mga tao na nagbebenta, nagsusupply ng murang gasolina. Diyan po nanggaling yan sa mga paihi, sa gitna ng dagat iniihi. At siyempre, walang buwis yun, mas maliit ang presyo nun. Ganun po nangyayari sa atin dito. O balik tayo sa investigasyon kay Sara. Dito naman tayo, titingnan natin kay Sara. Lahat po yan na kinukulimbat nila ay ibabudget po nila sa impeachment laban kay Sara. Kaya nga, totoo yung sinasabi ni Leandro Liveste na merong tinatag na Easter Sunday bonus. Bibigyan ng tag 2 milyon ang lahat ng congressman para marami ang pipirma at ma-impeach si Sara. Yan po ang investigasyon na kunwari lamang lahat. Bakit diyan sila kumukuha? Kasi mahirapan sila ngayon gumalaw sa flood control. Pag-usapan natin ngayon ang ginagawa ng kunwari kay Sara na kaso. Anong unang kaso na kay Sara? Analisahin natin. Unang kaso laban kay Sara po, tingnan natin ang Mary Grace Piatos.
Meriris Piatos ang resibo. Iyan po ang kwento dito. Binigyan ng 125 million. Ladies and gentlemen, 125 million lamang po. Kumpara mo sa binulsa nila na budget sa flood control na isang halos 2 trilyon. At hindi po ako maniwala na hindi alam ni Romualdez at saka ni Bongbong Marcos ang paggastos niyan. Alam nila yan. Kaya nga pinirmahan ni Bongbong Marcos ang budget para lalabas ang pera na gagamitin. Kasi sabi niya, ang nawala sa akin, babalik din sa akin. Kaya nga totoo yung kwento na ng mga Marines na lahat ng mga kinikita mula sa mga projects, pinapadala po ng kontraktor doon sa bahay ni Saldi ko doon sa Valle Verde, Phase 6. At mula roon, nagde-deliver doon ang lahat ng mga kontraktor. Kasama si Gargiula, nagde-deliver doon. Kasama mga congressmen na dumidiskarte, nagde-deliver doon. Di ba sabi ni Gutesa, si Congressman Eric Yap ng Benguet, nagdala rin doon ng 46 na maleta na ang laman ng bawat maleta ay 48 million. So lahat po dinadala sa bahay ni Saldico. Mula sa bahay ni Saldico, bibilangin ngayon yung mga tauhan niya na sila ni Eric, may si John Paul Estrada, may isa pang tao, tsaka si Mark Tiksay. Yan ang lagi gumagamit. So, bago nila i-deliver yan, binubuksan nila lahat, chinecheck ang pera, binibilang. At kinukuna ng video. Kaya, sa totoo lang, pag pinatawag ni Lacson si Saldico at mapilitan si Saldico na mag-testigo, mapilitan siya ipakita ang mga video ng mga pera at mga delivery. Pati po sa mga Marines nito, andun lahat po mga video nila. Andun na kaysa si Trillanes siya, huwag ko maniwala dyan. Sobrang sinungaling ang taong yan, huling-huli na siya. Kaya kita mo, overacting kung kumaso-kaso. O, tingnan natin ngayon, yung kay Sara. Dahil binigyan siyang 125 million, may obligasyon siya ngayon ng 125 million ay ibigay sa tamang tao. So ngayon, anong ginawa nila ng kanyang mga tauhan? Si Colonel Raymond Dante La Chica at saka si Colonel Dennis Nolasco. Binigay nila, hindi natin alam saan nila binigay ng 2 colonel. Pagkatapos yung 2 colonel, nagbigay ng resibo ang pangalan na binigay daw kay dami-dami, mga peke lahat ng pangalan, kasama ni Jan Meriris Piatos. At ang rason kung bakit Meriris Piatos, para hindi po malaman kung kanino binigay. Iyan po ang confidential fund, secret funds. Ang dahilan po ng confidentiality ay, or secrecy, ay pangangalagaan ang ating bayan na kasi baka mabisto kung sino ang pinagbigyan ng pera. Kasi karamihan sa proyekto ni Sara, binibigay niya sa mga kausap na nagbibigay impormasyon kung sino ang nagre-recruit sa mga grade 11 saka grade 12 na para maging NPA. Kaya pag nilagay mo ang pangalan nun, patay sila. So ngayon, ang kwento laban kay Sara ay akusasyon. Nakatanggap ng pera, tapos kinuha ang pera at binigay kay La Chica tsaka kay Nolasco at pinatakbo ng pera. At ang binalik ay resibo na Meriris Piatos. Ang meron bang tinatag na pagnanakaw ng pera? Ang sagot, kung tawagin yan ay malversation na napunta sa bulsa ni Sara. Wala man lang binanggit na detalye napunta sa bulsa ni Sara. Puro lang conclusion na napunta kay Sara. In other words,
kulang. Pagbanggit lang ng kwento, kulang ang akusasyon. So, dapat basura na yun. Anong ginawa nila? Aba, nag-motion sila. Kailangan, pwede magdagdag ng ebidensya. Kaya nagdagdag ng ebidensya itong si Terry Ridon, na ang mukha niya, makapal ang kanyang pisngi, na para siyang si Mr. Bean ng Pilipinas. So ngayon, kulang ang pagkabanggit ng akusasyon laban kay Sara, pero pinasa nila kasi pinayagan ni Jinky Lucarit Luistro, si Terry Ridon, na dagdagan pa ng ebidensya, dagdagan pa ng kwento. Kita mo? Double standard. So, kunwari lang lahat. Pangalawang akusasyon kay Sara, yung confidential fund naman sa Department of Education. Ganon din ang sistema. Kulang din ang pagkabanggit. Hindi binanggit ang kwento kung paano napunta sa bulsa niya. At because of that, wala kang puro conclusions of facts lang ang nangyari. Walang ultimate facts. Ano bang ibang akusasyon laban kay Sara? Kulang na yun, pinasapan nila. Yung akusasyon na siya ay namigay ng envelope na may lamang pera, 50,000, sa 3 undersecretary ng Department of Education. Tsaka yung confidential fund sa Department of Education. Kung tutusin mo, Department of Education yun, na secretary siya. Hindi na dapat sakop ng impeachment yan. Kasi gumagawa siya doon trabaho bilang secretary. Hindi siya gumagawa ng trabaho bilang vice president. Ang sakop lang dapat vice president. Kulang-kulang pa pagkabanggit. Hindi sinabi doon paano dadalhin sa impeachment na gawaing Secretary of Education naman ito. Walang binanggit ng ganun. Kasunod, yung nag-press con siya, nagsasabi siya na ipapatay daw siya ni BBM, ni Lisa, at saka ni Martin Romualdez. At nagsabi siya, huwag kayong magalala, may kinausap na akong killer na sakasakaling ako'y patayin, ay patayin, huwag niya lang tantanan si BBM, si Lisa, at saka si Tambaluslos. Sa totoo lang, kung hindi ginawa ni Lisa yun, ni Sara, patay na siya ngayon. Kasi bakit? Natandaan ba ninyo? Kasabay ng panahon na yun, ay binawasan ang security niya, kinuha mga pulis at saka mga army. Kukunti na lang ang natira. So, ang tanong, bakit nila binawasan? 433 lagi ang dapat. Ngayon, binawasan. Wala nang 100 ang natitira. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Sara na may balak sila papatayin si Sara. Kasi kailangan na mamamatay si Sara para makapamili ngayon si Bongbong kung sino ilalagay niya na vice presidente. Kasi nasa ilalim po nating konstitusyon na kapag bakante ang opisina ng vice president, ang may kapangyarihan sa paglagay kung sino ang gagawing vice president ay ang presidente lamang. At ang presidente ay mamili lamang mula sa mga hanay ng senador o hanay ng mga congressmen. So kita niyo ang plano kasi ayaw na talaga nila si Sara na magpatuloy na vice president. Ang target talaga nila ni Bongbong Marcos ay manatili, ang sunod dapat na maging presidente ay sa kanya. Kung hindi man siya, babaguhin nila yung konstitusyon at para tumuloy humaba ang kanyang panahon na maging presidente. Hindi niyo ba nakikita yun? Kaya lahat na lang po, kunwari na lang invitation. Mga investigasyon sa mga kaso sa korte, kunwari rin kasi diyan sila kumukuha. Siyempre, magbibigay si Bong Revilla ng pera. Lahat ng mga inakusan, magbibigay ng pera. Lahat ng mga kontraktor, nagbibigay ng pera para hindi makakasuhan. At gagamitin nila yun. So ngayon, dahil doon, anong kwento naman doon sa nag-press con si Sara? Yun, kung ano, paano, kinuwento kung paano nangyari. Ang problema, hindi naman, wala namang krimen na tinatawag na plotting to kill,
plotting to kill somebody. Wala pong krimen na gano'n. Kaya kung walang krimen na gano'n, hindi mo siya pwede gamitin na ground para magiging culpable violation of the Constitution o di kaya betrayal of public trust. So, naintindihan nyo na? In other words, wala ring death threat doon. Paano pa mag-death threat kung ang nananakot ay patay na bago mapatay ang tinatakot? Hindi po death threat yun, warning yun. Na huwag yung gawin sa akin yan. Mga ponyeta kayo. Huwag yung gawin sa akin yan. Ganun po yun. Ano pang ibang akusasyon laban sa kanya? Na Vice Mayor pa lamang siya at Mayor ng Davao City, nagkamal na siya ng salapi. Kinuntra naman nila ang utos ng Supreme Court na nagsasabi kung kakaso kayo sa kung sino mang impeachable officers, ang gagamitin nyo ng kaso laban sa taong yan ay yung mga bagay na ginawa niya sa panahon na siya ay vice presidente na. In other words, yung mga nangyari sa panahon na siya ay mayor or vice mayor, hindi nyo pwede gagamitin na ebidensya yan. Anong ginawa? Pinilit ni Terry Ridon na may 2008 daw siya nasalin na 18 million ang net worth ni Sara tsaka ni Attorney Manasseh Carpio na kanyang mister. At ngayon 2024, ang nagiging salin niya ay 98 million. So ang tanong ni Terry Ridon ay paano lumubo? Bakit ba kung lumubo? Ibig ba sabihin? Yun na yun. Ngayon, kung pag-usapan lamang natin ang lubo-lubo, tingnan nyo po. Tingnan nyo po yung salin ni Bongbong Marcos. Ito po. Si Bongbong Marcos, ito nakita nyo, 2016. Ang nakalagay sa salin niya, 203.8 million. Pagdating ng 2024, salin ni Bongbong Marcos, 389 million. Ilan ang sobra? Mahigit 150. 189 million ang tinaas kay Bongbong Marcos mula pa 2016. O ngayon, hindi niya questioning kay Bongbong? Tapos, Ridon, questioning mo kay Sara na mula sa 18 million, naging 98 million? Kita nyo na. At least kita nyo na, iyan po ang detalye. So ngayon, ano naman ang pag-usapan natin? Pag-usapan natin yung confidential fund, balik tayo doon. Nasabi nila sa COA. Ipakita ko ngayon ang COA report kay Sara Duterte. Dali. Asa bang COA report para kay Sara Duterte? Ang sabi nila, sa COA report, kukunin ko muna, ay meron daw tinatag notice of disallowance si Sara na 70 plus million. Siya sinasabi nila. Pero kung titingnan mo, ang report po ng COA ay wala ng utang wala ng problema si Sara. Okay, titingnan natin, ida-download ko ha. Office of the Vice President. Yan, i-click ko lang. Sandali lang ito. So anyway, bago ko ibababa ito, ang isa kuha sa Vice President, ay ang DSWD po at saka DPWH, sobrang laki, billion-billion ang notice of disallowance. Bakit hindi naman yun natitirahin? So, ito po yung ipakita ko sa inyo yung COA report kay Sara Duterte. Ito ang Executive Summary Report.
So nakita nyo, iyan pong executive summary ng Office of the Vice President sa COA. Traces its origin in the 1930s. Bababa tayo. Kasi dito sa baba nakalagay ang mga tinatawag na mga notice of disclosure. Dito natin umpisan sa pagbasa. So, management COA recommend revisit the policy of Manual on Disaster Operations Program and consider and including the following: submission of verified certified master list of beneficiaries, require the submission of documentary requirements, tapos instruct the Chief Disaster Operations Center to ensure the verified certified master list of the beneficiaries. Ayan, baba yan. Hanggat dito sa baba, wala pong nakalagay dito na tinatag ng notice of disclosure na ibig sabihin, notice na yung pera pinapabalik o napunta kung saan sa masama. O wala kang makita. O wala kang makitang pera dito na nagsasabi na may utang si Sarah. Ayan. Oh. On the 44 audit recommendations contained annual audit report, 39 were implemented by the Office of Sara Duterte. Wala po siyang report na nawalan ng pera ang Office of the Vice President. Very clear. Ano yan po? Records po yan ng Commission on Audit. Tapos tingnan naman natin po yung records naman ng DPWH at saka DSWD. Para makumpara ko sa inyo, records, ebidensya por ebidensya tayo, hindi ito sa aking kwento. Yan, DSWD. Nakita nyo? DSWD. Tingnan natin sa dulo. Yan ang gastos ng DSWD. Parakin natin. O, pagdating doon sa dulo, anong nangyari? Summary of total suspensions, disallowances, and charges. DPWH pala ito, unsettled audit suspensions, disallowances, and charges as of December 31, 2024, accumulated to 14 billion, 955 million, 576,000, and 891 pesos. Grabe ha, total. Asan si Sarah dyan? Ang layo-layo ni Sarah dyan kung meron man siyang problema. DSWD pala. DPWH pang tinitingnan ko. DSWD ngayon muna titingnan natin. Ayan, DSWD. Ibaba natin DSWD. DSWD nga. Ito po ang DSWD. NS, ibig sabihin, Notice of Suspension. 9 billion, 697 billion, a million, 747,000 and 450 pesos. Yan po ang beginning balance niya. Ngayon ending, naging 9 billion, 243. Ang total po na hindi tama pagkagastos, hindi nasuportahan sa DSWD ay 10 billion, 89 million, 212 pesos, 1,643 pesos. So nakita nyo na, gaano kalaki sa DSWD? I-compare mo kay Sarah, na wala nga. Walang record na walang pera sa kanyang office. O, tingnan naman natin ngayon, itong tingnan natin ngayon itong DPWH. Ito po ang DPWH. Yan. The Public Works and Highways. Yan. Nakita nyo?
Titingnan natin ang Public Works and Highways kung may mga pera na hindi na ibalik sa kaban ng bayan. Dito yung sa dulo nakalagay. Kinuha ko ito sa coa.gov.ph. So, ito po. Summary of total suspensions, disallowances, and charges. Yan. Ano? DPWH? As of December 31, 2024, accumulated 14 billion 955,576,891 pesos. Yan ang total na nawalang pera sa DPWH. Ladies and gentlemen, ano yan? Kay Sara na audit report, walang nakalagay na may nawala kahit piso. At ang tanging may kapangyarihan lamang magsabi kung may ninakaw o wala ay kuwa lamang. Hindi pwede magsalita ang House of Representatives. So ngayon, punta tayo ngayon sa akusasyon nila na may dagdag silang akusasyon na si Ramil Madriaga. May papakita lang ko na isa. Ang pinakita nila ni Enzo Recto at saka iba pa na mga kakampi nila ay yung video na nagbati si Sara Duterte kay Ramil Madriaga. Pakita natin. O ito. Ito po yung video. Totoo po ito. Totoo. Walang halong biro. Totoo po ito. At i-play natin. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Anong ibig sabihin yan? Totoo po yan. Happy birthday, Sir At Ram. totoo inamin naman ni Sara na ginawa niya yan. Pero tingnan nyo ang sirkumstansya. Bakit may papel? Ibig sabihin, hindi niya kilala si Ram Madriaga. Nakalagay papel, happy birthday, Ram Madriaga. Pinabasa lang, may cheat. May ano tinatawag dyan? Hindi may ano cheat cards eh. So nakita ninyo, hindi siya kilala talaga ni Sara. Kasi kung kilala siya ni Sara, hindi na dapat magbibitbit si Sara ng card na babasahin niya. Ulitin natin. Inamin naman nila ni Sara to na talagang ginawa niya yan. Wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. So, ang mga naratibo ng mga kalaban, ng mga kakamping at saka mga BBM, bakit daw babatiin mo pa ang tao kung hindi mo siya kilala? Bakit batiin mo siya ng birthday kung hindi mo kilala? Ganun ang argumento nila. Tingnan mo nga ang pagbati. May tinatawag na cheat board. Binabasa pa ang pangalan. Kita? Malapit na po ang 2028. Kaya kami po mga Bisaya sa Mindanao at Visayas, suportahan po namin si Sara Duterte. Yan na masasabi ko sa inyo. At pupulot kami sa Luzon. Sa Metro Manila, si Sara din mananalo. Pupulot kami kahit 20% lamang sa Luzon. Kami na mananalong presidente. Kasi tinatawag nyo kaming DDS, ibig sabihin minamaliit nyo kami mga Bisaya. At sino pa itong gagang itong lovely Granada? Kakahiya ka, boy. Kala mo magaling ka? Maghamon ka pa ng debate kay Sara? Tayo magdebate kung gusto mo. Kahit saan. Akalain mo sasabihin niya na gine-generalize niya lahat ng Bisaya na mga DDS ay mga masamang, mga mahilig daw sa mga killer. Di siya lang daw hindi. Bisaya din daw siya. Ay, putangin na mo. Hindi ko alam kung totoo. May narinig akong chismis. Nag-take ka ng entrance exam sa Mindanao State University, bagsak ka. Doon ako gumraduate eh.
Civil engineer ako sa Mindanao State University. Taga Butuan ka pala. Pa-English ka pa. Tapos, napakinggan kita, ang layo ng mga logic mo, mga lohika mo. Ginagawa mo kaming mga Bisaya na mga tawag sa amin, didishit. Tingnan na lang natin sa 2028. Yung kung saan mapupunta ang inyong pang-api sa aming mga Bisaya. Kasi 90% po sa Mindanao, Sara Duterte yan. At sabihin ko na lang 50% to 60% sa Visayas, sa lahat ng Cebuano-speaking region, sa Boholano-speaking region, Ilonggo-speaking region. Ano pa? Lahat po yung mga Waray-speaking region. Lahat po yan. Kahit si 50%, panalo na po kami. Kaya wala na po kayong magagawa. At babawiin ni Sara ang mga pera ng nawala ng pamahalaan mula sa mga tarantadong ito. Yan po ang mangyayari. So ngayon, pinakita ko na sa inyo yung kunwaring investigasyon. Last point, meron pa akong iba na isasabihin. Ipakita ko po yung mga inimbento ng mga kalaban ni Sara ng mga ebidensya daw. Ang totoo yun, halimbawa, yung litrato na yun nakita nyo nakatabi ni Sara si Ramil Madriaga, ang dapat po pumunta doon ay si Attorney Ryan Kilala. Pero ang problema, nung 1992 na inauguration ni Sara, ay hindi makapunta yung kaklase niya na si Ryan Kilala. Kaklase niya kasi yun sa San Sebastian College of Law. At dahil hindi makapunta, inutusan na lang at pinakiusap ni Attorney Ryan Kilala si Ramil Madriaga ang magrepresenta sa kanya. Kaya yun ang rason kung bakit nagpa-picture pa si Ramil Madriaga katabi si Sara. Ladies and gentlemen, mula alas 6 ng gabi ang picture taking ng mga lahat ng pumunta o dumalo sa inauguration ni Sara Duterte. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ang pagkuha ng litrato. Walang tigil. Isa doon sa nakalista si Ramil Madriaga. Hindi nakalagay sa guest list ang pangalan ni Madriaga. Ang nakalagay ay pangalan ni Attorney Ryan Kilala. Pinapunta lang siya ni Ryan Kilala. Yan po ang katotohanan. Tapos, yung pinakita nila ni Kainso na nag-video, paano daw sabihin, hindi kilala, nagkapag-video meeting pa, video conference pa si Ramil Madriaga kay Sara. Totoo yun. Totoo yun, Enzo, totoo yun. Pero ano man ang kwento doon, October po yun. Anong kwento sa likod doon? Ang nangyari po, nag-organize kasi ito si Ryan Kilala ng isip, Inday Sara for President. Si Madriaga ay tauhan lamang ni Ryan Kilala, ni Attorney Ryan Kilala. Tapos, nakiusap si Attorney Ryan Kilala kay Inday Sara na kung pwede yung assistant niya, isama niya sa Microsoft Teams na video conference. Microsoft Teams pong ginamit nila, hindi Zoom, hindi Messenger. Kaya nakikita si Madriaga doon. So, alam nyo na ngayon, hindi ibig sabihin kung nakipag-picture ka, ay kaibigan ka na. O ngayon, hindi pwede binati ka na may idiot board pa na hawak. Ibig sabihin, hindi ka kilala kasi may pangalan pa. Nilagay ang pangalan para mabasa ni Sara sa salamin. Okay, gets nyo na? Pwede naman natin patugtugin sandali itong sinabi ni Attorney Salvador Paulo Panelo na anak ni Attorney Salvador Panelo. Kasi siya pong abogado ni Sara Duterte. Ebidensya o testigo. Nali ako may picture ako kasama ko si Ma'am Sara. Kung gumawa ako ng kwento na masang nagpilikula ako ng pera kay Sara. Maniniwala ka ba? Hindi. Ano ba?
Sinungaling si Magliago, no? Sampal-sampal yun, eh. Nagigigil ako. Pero ito na lang, Tony. Nakakalungkot na ako kasi napansin naman natin lahat na ang gobyerno kumakampi sa kriminal. Ikaw, Congressman, eh. Diba? Tony, Yan ang mga litrato ano niya. ba sabi mo sa Pero ano bang wala yung punto nyo pagkulatanong dyan? Kung ano yung totoo, para hindi... ko, ganito ko. Di ba may mga kaibigan yung galit na galit? Diba? Isa pa yun eh. Kaya namin siya gustong mag-testify kasi may mga allegation siya na masyadong general. Diba? So mahirap i-rule out yun na pinadeliver sa kanya ni Lieutenant Colonel Nolasco. Ito, si Madriaga, sabi niya si Colonel Nolasco sa kanyang affidavit ay inutusan siya ni Colonel Nolasco na magmaneho ng puting Vios na may laman 80 million at dadalhin kay Ryan Kilala. Anong sagot naman ni Kilala? Ito, wala kaming natanggap na white Vios na containing 80 million pesos o anumang amount o halaga. Imposible makita niya ang asawa ko na mamanihuin ang Vios dahil hindi marunong mag-drive ang asawa ko at meron pa akong certificate na wala siyang lisensya sa LTO. Kita mo kasinungalingan, huling-huli. Ano pa? So, inutusan daw siya mag-deliver dito. Putsa ka na. So, yan po. Sabi naman niya, started providing security. Ay, nako, hindi pwede po yan. At saka, paano mo tatanggapin ang nasintensyahan sa kidnapping? Sentensyado sa kamatayan, sa kidnapping. Sino ba'y kukuha? Ikaw, kukuha ka ng mga kriminal para gagawin mo bodyguard? Imposible po mangyari. Ito naman pong bandila na ito, bandila, na sa Matnog, Sorsogon po ito. Sa Matnog, Sorsogon, tinext ni Ryan Kilala, nag-text daw si Ramil Madriaga kay Attorney Ryan Kilala kasi nagkakaraban si Sara dumaan sa Matnog. Sasalubugin nila sa Matnog si Inday Sara. Yan po ang kwento ng sa likod nitong bandila na ito. So I guess hanggang dyan na lang muna tayo at nabuo ko ng kwento ng lahat ng kunwaring investigasyon. Wala na tayong time, no? Magtawag lang ako ng iba. Hindi ko kayang ubusin. Marami kayo nag-comment eh. O, sige, like lang kayo para kung mag-live ako uli ay may notify naman kayo. Welcome po. Lahat ng gustong bumanat sa akin, welcome po. Lahat. Kasi birahin nyo ako, tawagan kalbo, okay lang sa akin. Kasi sa aral po ako kay Voltaire. Si Voltaire nung araw nagsabi siya sa Tagalog pa, hindi ko man gusto ang babanggitin mo laban sa akin, pero ipaglalaban ko hanggang kamatayan ang karapatan mo na sasabihin mo yan sa akin. At ako may iiwan lang akong isang salita. Dahil sa mga nangyayari sa ating Pilipinas, ay tayo po ay ginuguyo, niluloko lamang ng ating administrasyon. Pati sa mga presyo ng gasolina, niluloko tayo. So ngayon, lumalabas na tayo po ay mga api. At ito po tandaan ninyong mga api. Ang kaligayahan at karapatan ay hindi binibigay ng mga mang-aapi sa mga api. Bagkos, ipinaglalaban ito ng mga api laban sa mga mang-aapi. Yan lang po ang aking sasabihin. Magandang umaga po sa inyong lahat.